Aba. Yung ating po mga tulay ha. Alam nyo ba, nung nakarang araw po sa Davao, ay pinaunahan po ni Pangulong Bongbong Marcos ang rebong cutting ng Bukana Bridge sa pinakabagong tulay sa bansa. Alam nyo ba na hindi ito utang, hindi pa utang na mga may interes, kundi regalo mula po sa China na lampas po sa 3.2 billion pesos ang halaga. Mabilis at maayos at tapos bago ang deadline. Ayon pa nga sa Pangulo, ay magaling mabilis sa mga Chinese engineers. Kung ikukumpara, maraming netizens ang nagtatanong, bakit daw kapag China ang gumagawa, natatapos ng maaga ang under budget? Samantala kapag DPWH ang may hawak, naging ghost project at bilyones ng buwis ang napupunta sa mga mansyon ng mga magnanakaw. Hindi ba't malinaw na problema ng sistema ang katiwalian at kawalan po ng pananagutan? Hindi rin po ito unang beses ang proyektong pinunduhan po ng China ang Binondo Intramuros Friendship Bridge. Mayroon pong 3 billion pesos noong pong 2022 at Mandaluyong Makati Bridge na mayroon pong 2 billion noong pong 2021 at pareho pong regalo din po ito ng China sa panahon ng Administrasyon Duterte. Samantala, tanong po ng publiko, bakit walang ganitong libreng tulay mula sa mga merkado at Japan? Sa harap ay mga opisyal pang nagtutulak na bumili ng armas at missiles mula sa kanila para raw ihandang Pilipinas laban sa China. Tama ba yun? Ano ba ang mapapala ng bayan sa ganitong direksyon habang pinag-uusapan ng digmaan sa Ukraine at Taiwan? Ang daming Pilipino pong nagugutom. Tama ha? Mismo po nga po daw po si DTI Secretary Cristina Roque nagsabing pagkasain daw ang 50 pesos para sa pagsalubong sa bagong taon. Sabi ng ibang isa daw po itong insulto sa realidad po ng kahirapan. Lahat bilyones ang nininakaw ng mga politiko na ngayon po ay gustong kasusin sa digmaan. Ang Bukana Bridge ay simbolo po ng posibilidad ng mismong posibilidad na pwedeng magkaroon ng maayos na proyekto. Mabilis po itong natapos at hindi po ito ginagatasan ng kaba ng bayan. Ngunit kasabay ito nagsisilbing salamin ng mga kabalintunaan. Pag kailangan pang ibang bansa ang magbigay ng tulay habang ang sariling pamahalaan ay patuloy na binabalot ng katiwalian. Marami nga po mga ghost project mga sabi standard Hanggang kailan daw po magtitis ang taong bayan? Hanggang kailan po natin hayaan ng mga bilyones ay mapupunta lamang sa mga bulsa ng mga iilan na mga ganid? So, habang ang mga taong bayan po ay pinagkakasyang kakarampot na pera para po sa pagsalubong sa bagong taon. Ang tulay ay dapat maging daan tungo sa pagbabago, hindi lamang pisikal na koneksyon ng hilag at timog, kundi tulay sa katarungan at pananagutan. Tama yun Diba? Yung mga hanggang ngayon, wala pa pong nakukulong. Bilyones ang ninakaw. Meron pa magbabalik lang ng pera, gagawin lang state witness. Pwede bang ganon? Kung hindi ito na bulgar, hindi naman ibabalik ang mga ninakaw nilang pera Bakit may mga libre palang patulay? Yung namang iba, pilit na magpa-project ng tulay gamit ang pera ng gobyerno na nakawan lang. Isa ho yan sa masasabi natin na kailangan po natin ng political will. Kapag meron po tayong political will, ang isa sa mga dapat gawin dyan, yung mga tiwali sa gobyerno, makulong talaga. Makulong. Wag po ito nating kalimutan ha. Wag din po natin sasabihin na nagsauli ng pera. Ano na ba 'yon? Yun na ba yung pabor, yung bang magnakaw ka lang? Tapos kapag gusto mo mag-state witness, ibalik mo. Paano kapag hindi na bulgar to? Hindi naman ibabalik, di ba? Dito tayo sa mga patas sa batas. Kung sino man kayo talagang nagkamal ng pera ng bayan, dapat kayong makasuhan, di ba?